welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po muli sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay. Pwedeng pakilakasan lang ang konti. Hindi mo kasi suot ID mo, kaya ganyan ka eh. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli na naman po tayo nagkita-kita dito po sa inyong pinakapaboritong programa tuwing tanghali. Ito po ang The Baptist Lunch. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang kasiyahan, tuloy-tuloy ang programa ng ating simbahan upang tuloy-tuloy ang paglago ng bawat isa. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at sumusubaybay na sa ngayon sa ating pong programa, isang maganda at mainit na tanghali. Pero hindi na ganun kainit ngayon ha. Hindi na ganun kainit ngayong yung sakit medyo nababawas-bawasan na yung hapdi ng natin ngayon ng mamaya tatanungin natin ulit yung heat heat index. Yan. Kaya sa lahat ng mga nandiyan dyan ngayon ay sumusubaybay na North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat at sa lahat ng mga katatayan na ngayon ay nakikinig na at nanonood. Magandang tanghali po sa inyo. Mamaya isa-isahin po kayo. At would like to encourage all the fathers, of course, to listen to the program and watch the program dahil ngayon ay usapang pangtatay. At kung mapapansin nyo, ay meron tayong magandang programa at pag-uusapan ngayon sa sasabayan natin ang init. Ang heat index natin ngayon ay 34 degrees. Pero ang feels like niya ay 43 degrees. Yan, ha? Mainit pa din. Ang humidity ay 61%. My goodness. Mainit. Malagkit. Mamayang alauna daw ay may 30% chance of rain. Tingnan natin. Pero sa kabila ng ganyan mga kapatid, kaya natin sinasama yan para yung mga kababayan nating commuters ay magdala lagi ng tubig. Yes. Tingnan nyo naman kami dito. Tubig lang iniinom natin dito. Bawal ang kula-kula. Yan. Kaya malaking shoutout po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. At sabi nga ng mga kasama ko po dito, tapusin na natin to kasi mababa na ang sugar. Yung sugar rate natin mababa na rin. Sige, kaya bago pa bumaba lahat, ay i-welcome na po natin sila. Ay, shoutout pala. Siyempre, nandito sa studio ang aking malang asawa at ang aking Perlichel. Lolo Bugs and Sir Rudy, magandang tanghali po sa inyo. Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa inyo at sa lahat po na masugid nating taga-subaybay sa iba't ibang sulok po ng ating area, sa North, South, East, West ng ating kinasasakupan ay isang mapagpalang tanghali. Lalong-lalo na po sa ating mga magigiting na tatay na sa kasalukuyan ay kasama na po natin sila ngayon. At kasama na rin po natin mga kapatid ay kasama na natin si Sir Cesar De Jos. Wow. No, ito talaga ay masuki talaga natin to eh. No? At gayon din yung kasama na rin natin yung hari ng video call. Si Sir Jai Belos. Magandang tanghali sa iyo, Sir. Yan ang may-ari ng messenger sa totoo lang si Kuya Jai. Kaya nga, pabor ako kay Trump na talaga tanggalin ang video call eh. Ganyan din, kasama rin natin si Sir Moises Tinoy. Ay, inaanak natin to sa kasal eh. Yan. Hari din ng video call to eh. Kabro ito ni lumalaganap ha? Oo, kabro ito ni Sir Jai. And of course, kasama natin si Sir Gabi Pacba. No? Yan, hari naman ha? Hari ng pagako. Ay, ba't di magkatagyan? And of course, binabati ko rin po ang aming area, ang Westbank family, ng, especially yung mga fathers po. At gayon din po ang aking may bahay, Sister Cynthia. Prepare ka lang kasi darating ang magnanakaw. At gayon din sa aming dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia na nasa kanilang trabaho.
magandang tanghali po sa inyo. At of course, kasama natin si Ma'am Flora Solomon from Man. Japan, no? Talagang international na tayo. Kaya partner, hindi na tayo magkukumahog na pumunta ng ibang bansa kasi yung ating programa nakakarating na sa ibang bansa. No? At kasama rin natin si Sir Manuel si Sir Manny, no? Si Sir Manny, kasama rin po Valdez-Huesa. natin. Oo. At of course, yung mga nanay, kasama rin po natin yung mga nanay po ng ating simbahan na kung kasalukuyan nagmamonitor po sila ng ating programa. Kaya wag po kayong alis at marami po kami mga pagpapala na nakahanda po sa inyo ngayong tanghaling ito. Maraming Amen. salamat, Sir Maki. Sir Rudy. Amen. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng abot ng tinig na ito. Magandang Pombi. tanghali po sa inyo, Parang mga radio kapatid. broadcaster. At ngayon po ay special na araw na naman para sa atin sapagkat ito'y handog natin para sa ating mga nanay sa loob ng tahanan, sa ating mga magigiting na asawa o mga nanay na nandyan. Shout out po sa inyo at makinig lamang po kayo mga tatay at maging sa mga nanay kasi ito'y hinanda namin para talaga sa inyo. At syempre, shout out din sa hari ng kalsada. Oo, Hari syempre. ng- Sino siya? Hari Oo, ng kalsada? alam mo Brad, kung merong kang hari ng pangako, Oh. sa amin naman may hari ng calamares. Calamares. Oo, andyan si Brother Joji Sir Lacson. Joji. Oo, Oo. yan. Tama. Yan, Oo. Kapitan Lacson, magandang ano po sa iyo, magandang tanghali. Gayon din naman sa SPD. SPD. Oy. Oo, syempre SPD. andyan si Limuel Lingbanan. Oh. Yan, andyan Ah, andyan amen, si amen, Brother amen. Limuel Amen. Lingbanan. Kaya shout out sa inyo dyan, sa mga kapulisan sa SPD at magandang tanghali po. Brother Limuel, palakasan mo lang ang volume ng iyong cellphone, itutok mo sa Bluetooth na napakalaki Sa trompa para, nila. para nang sa ganun ay mapakinggan nila ang programa natin. Yeah, Amen. At Amen. syempre, ganun din sa nanay ng aming grupo, si Nanay Linda Quiñones, na talagang laging nag-aabang to, kapatid. Ito si Amen. Nanay Linda Oo, Quiñones. talagang, At si Pastor Rick Belmonte, nandyan na. kasama kapatid, na natin. Magandang tanghali po sa inyo. At Alam hindi- ko, tuloy, habang nakikinig yan sila habang nagko-construction. Ganun sila, Alam ko- Pastor alam Rick. ko nagko-construction sila. Ngayon? Oo, Ngayon? oo. Ganun Marami ba? pa maraan. Oo, okay. Siyempre, pero babatiin ko rin yung aking magandang asawa, Yeah. Arog. Magandang tanghali sa'yo. Dahan-dahan lang sa paglalaba. At tirahan mo ko ng lakas. Kasi kung kay Brother Noel ay darating ang magnanakaw, tandaan mo, aakyat ang tulisan. Amen. And of course, Sir Rudy, kasama din natin si Sir Edward Castillo Rabino. Oo, kasama natin. At saka siyempre yung best friend mo, eternal best friend mo, Sino? si Sir Tony Jopenes. Uy, andyan ba? Senior, Oh. junior. 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 Junior, andyan. si Ay, Sir Tony pambira. Si Sir Jopenes Gremon, Jr. kasama na rin natin. Andyan si na Sir rin? Gremon. Yes, yes, Oh. yes. And of course, kasama natin, talagang himala to. Oh. Babalik na ata ang Panginoon. Sino? Kasama natin Pakibigyan yung niya ng kape tong dalawa. hasindero ng Florida Blanca. Ah? Tira, oo. Hasindero? Magugulat kayo. Abo, matindi Si June Santos. Oh, Uy, oh. magandang Ang bihira, tanghali Sir sa'yo. Jun. At, Magandang Andyan na tanghali. rin. Oo, kasama natin si Pambihira, Sir Jun binita Santos. ko, Talagang, Ang bihira. kumusta yung ating Sana mga sa linggo palayan? makasama din natin. Oo. Nagmamonitor siya sa Amen, amen, amen. FB natin. Eto, shout out ko lang si Nanay Juanita Aquario. Nandyan yan sa BGC. Yan. wow. Yan. Amen. So, maraming salamat sa Si mga Brother viewers. Andy. Oh, ayan Kasama sa... Ayan o. Asan? Ayan, nandito na. Andyan? Andito na. Akala ko kasama natin ngayon dito. Pasensya ka na, Ano brad, ba ah. naman? Medyo. Iba talaga kausap ang mga Arabo Hinihintay mo ba? Oo. Pasensya ka na. meron Mukha tayong yatang di hindi ba meron nagka... tayong blood compact nung nakaraang nagdaang... Biyernes Oh. na darating siya? Kaso mukha namang ano kaya nangyari kay Brother Andy. Traffic. Baka na-traffic lang. Oo, traffic. Yan. Amen, Ayan, oh. amen. Yan. Oh. Kaya marami. Kaya sa lahat po ng mga tatay, no, sa lahat din ng mga nanay,
makinig at sumubaybay dahil masaya. Sir Joshua Responso kasama na natin. Yan. At si, Wow. yan o, salamat Bok, sabi ni Sir Jun Santos. Pambira. 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 Matindi ang pinagsamahan namin ng taong yan. Sir, Pambira. pakikamusta ako kay Howard. Yan. At pambira si Harry, mas malaki pa sa malaki. Ay, Oh? talaga. Oo, Si Harry. labis ang laki. Yan, kaya Bok, sabi ni Sir Cesar Dejos, Ano? shout out Sir Tito Hermida. Wala na, natabunan na ng hopya. Oo. Yan, si Masyado. Pastor Jeder Landicho kasama na rin Amen. natin. From Cavite. Cavite. Yan. Kaya sa lahat po ng mga tatay, sige lang, no? At kung kayo naman ay may mga kumpare-kumpare dyan at mga kasamahan sa trabaho, you share the link and tag their names para your friends and relatives para hindi lang tayo ang mag-i-enjoy sa programa natin, kundi lahat tayo ay mag-i-enjoy sa programa natin. Alam nyo po, ang programa po na ito ay wala nang ibang hangarin kundi ang pagpalain ang bawat mga tatay na nakikinig po ngayon. Sir, kamusta ang ating internet? Okay naman siya. Yan. Nagsisiro. Yan. Ipagpaumanhin nyo po, no? At minsan ay nagfa-fluctuate ang internet connections natin. Well, anyways, yan ay isa lang sa mga galaw ng Diablo. Amen. At talagang pag matik na yan, pag may magandang pag-uusapan, ay umiintrada talaga agad yung mga yan. So, siguro sa susunod gagawa natin ang paraan yan ay magpiprepare tayo dito ng kung sakaling biglang mag-down yan, bigla tayong magpapalit. Kasi minsan okay ang wifi pero yung direct ay hindi okay minsan. So yan po nagiging problema. Well, anyways, kaya wag na tayo magsayang ng oras. Tuloy-tuloy na ito sa lahat ng mga fathers na nandiyan dyan. Ngayon po ay alam naman natin na isang hakbang na lang ay Mother's Day celebration na. Amen. Yan, Yes, isang amen. araw na lang ang natitira. At tayo ay magbibigay pugay na sa mga babae sa loob ng ating mga tahanan. Mga Yan. reyna Mga ng reyna ng tahanan, sabi nga nila. Ang mga ilaw ng tahanan. Amen. Kaya yung iba ay nawawala ng ilaw ng tahanan kasi sabi nyo napupundi na ako. Amen. Kaya, pero, ayan o, katulad ni Ma'am Joy Estolonio, tinag niya talaga si Sir Benji Estolonio. Siyempre. Ayan o, kaya sa mga may asawa po siya na hindi nanonood, itag nyo lang sila. Alright, so Amen. kaya ipapaubaya ko po muna mga kapatid sa mga Batikanong kasamahan ko dito. Ang maganda ang ating pag-uusapan, alam nyo po, hindi tayo lalayo dahil ito ay linggo ng Proverbs 31. Yes, Amen. Alam nyo po mga kapatid, no, maaring yung iba siguro sa inyo, bakit na lang puro Proverbs 31? Yung sa mga nanay, alam nyo po, isang malaking saludo sa inyo sapagkat kami, Yes, mga amen. bilang anak at bilang ngayon ay may asawa na din, no? Ay wala na kaming pwedeng ibang panalangin at gustong maging panalangin para po sa lahat ng mga nanay na nakikinig ngayon, sa mga mothers and wives na nakikinig ngayon, Amen. kundi yung makatulad at makuha ninyo ang karakteristik ng isang virtuous woman. Amen. Yan. Sabi nga That's right. namin nila Ma'am Cynthia at Ma'am Marinelli noong Tuesday, kakaiba talaga ang karakteristik nito. Talagang masasabi mong outstanding at beyond physical ang puso ng isang nanay. Amen. Kaya sa gantong pamaraan po namin kayo tinitingnan, kaya saludo po kami sa inyo, no? Yeah, Kaya amen. mamaya sa lahat din ng mga gusto ko rin po encourage yung mga young men, no? Dahil ito ay usaping tatay, dito rin naman kayo papunta Di ba? Kaya makinig tayo. Makinig kayo mga young men, team preparation at ganun din sa team focus, no? Walang masama na makinig kayo. Maganda na habang nasa simula pa lang kayo ng preparasyon ninyo at sa inyong preparasyon ay may napapakinggan na kayong ganito. Ipon lang. Amen. Ipon Amen. lang, no? Sa lahat ng mga team prep dyan na lalaki, ipunin lang at
pag maraming ipon, mas maganda ang bigayan sa dulo. Kaya yan ang tatandaan ninyo. Okay? So simulan po natin, no? Kaya sabi ko nga po nandito namin at ganto namin kayo tingnan, mga nanay na nakikinig ngayon, sa ganitong paraan namin kayo tinitingnan. Proverbs chapter number 31. Alam niyo po, in the book of Proverbs chapter number 31, napakaganda ng ginawa ng isang nanay dito. Yes. Hindi lang bilang isang nanay, kundi bilang isang asawa. Yeah. Pero higit sa lahat, pagtutuunan natin ang pansin ngayon, mga fathers, ang ginawa ng mga ilaw ng tahanan para sa atin. Amen. Bilang asawa. Di ba? Amen. Bilang Amen. asawa, Pambira. sabi nga ni Sir Rudy, kahapon, habang nag-uusap kami nila Pastor Hill, ang topic daw ngayon ng Baptist Dance ay, yan ang asawa ko. Yung Hey, yan ang asawa ko. matindi. Pambira, Since na ganon, Sir Noel, Sir Rudy, ang topic natin ngayon. Papa. Gusto kong i-encourage katulad noong ginawa ko sa Team Focus Staying Alive. Oo, kagabi. Napanood mo, Sir Rudy, Napanood. diba? Nandyan ako eh. Sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon nanonood, comment kayo. Paano nyo masasabing yan ang asawa ko? Yeah. You know? Kasi yan ang pag-uusapan natin yan eh. Amen. Yung Yeah. ginawa ng mga ilaw ng tahanan para sa kanyang asawang lalaki. Yun. Amen. Alam niyo po, kung babasahin nyo, mamaya abangan nyo yung mga babanggitin naming talata dito. Yan. Fathers, kung medyo maliit ang tingin mo sa asawa mo, by the grace of God, mababago natin yan ngayon. Amen. No? Dahil- Kaya Amen. comment ha, sa lahat naman. Bakit si John Kilay ko ang nag-comment? Ano ba naman? Hindi Abay, ba naman to? grabe naman, oh. Siyempre, nagagarap din siya. Alam mo- Magkaroon Okay. ng ilaw. May tinag. May May alam mo yung swerte pa ang tinag niya. Gustong swerte. Kala niya di ko nababasa mga isip niya. Eh. Oy, shoutout sa aking pinsan. Hoy, Si Kuya Michael Densing nanonood. pambira. Yan. Mike, kumusta ka dyan? Sabi ni Chang Martinez Gumabay. Hmm. I'm here listening, Sir Noel Gumabay. Wow. Mag-ingat ka. Inaabangan ka na, Brad. Inaabangan ka. Kaya, Magbibigay ka ng sulit mamaya. yan. Kaya, alam nyo, mga kapatid, simulan na natin ito. Proverbs chapter number 31. No? Proverbs chapter number 31. In verse number 11, meron lamang po akong gustong banggitin po dito na nakalagay po dito sa ating pong verse na babasahin. Ang sabi ng Bible, Proverbs 31:11, the heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Alam nyo, mga kapatid, no, mga tatay, alam ko isa sa mga pinaka-precious na, sabihin natin, Sir Noel, Sir Rudy, precious na pakiramdam ng isang asawang lalaki. Yun. Ay yung buong puso kang magtitiwala sa iyong Amen. asawang babae. Alam niyo po, pag sinabi natin po dito, mga kapatid, na the heart of her husband that safely trusts in her, ito po ay nag-emphasize ng deep level of trust and confidence. Yes. Ang Amen. bira, no? Matindi. Patungo sa kanyang asawa. Alam nyo, Yan, Sir Rudy, ako po, nandiyan dyan Tiwala, kayo, tiwala. tinitingnan ko kayo bilang mga, sabi nga natin, mga Batikanong tatay na, no, sa larangan ng serbisyo. Di ba? Marami Amen. pong tatay. Ay, magandang tanghali po. Pastor Hill Laurena Uy, is kasama. watching. Nanonood po ang ating Amen. mahal na pastor. Magandang tanghali po sa inyo, pastor. Alam nyo po, iba ang pakiramdam kapag buong puso kang nagtitiwala sa asawa mo. Yan. 'Di ba? At ito naman po lang ang encouragement ko kasi ako po 'di ba bilang isang area leader, pag pumupunta tayo sa area, hindi naman po tayo nang bababa ng mga tao, no? Kundi bilang isang area leader, mga kapwa ko po area leaders po diyan, nandiyan sa Sir Rudy, Sir Noel, at yung iba pa pong mga area leaders po na nakikinig ngayon. No, bilang isang area leader, pag pumunta ka sa area, makakarinig ka ng mga istorya. Yeah, amen. Diba? Minsan makakarinig ka ng isang tatay na medyo alangan sa pagbibigay ng tiwala. Totoo yan. Diba? Oo. Alangan sa pagbibigay ng tiwala sa kanyang asawang babae at mas pipiliin na siya na lang ang manatili sa bahay kaysa ang asawang babae. Yeah. Diba? Maraming ganyan pag pumunta po kayo sa area. Pero alam niyo po ba, ito pong talata po na ito, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay nagbibigay emphasis sa deep, sa malalim na level ng pagtitiwala. Sabi ng ating mahal na pastor,
Good morning, brethren. Let's enjoy watching this program with our family. Love y'all. Yan. Amen. Salamat po, Pastor. Amen. Po, at sa tulad nga po ng sinabi ko, ito po ay nagsisimbolo. Ito pong talata po na ito, verse number 11. Ang sabi dito, it emphasizes a deep level of trust and confidence. Alam nyo, Sir Rudy, Sir Noel, at sa mga fathers po na nakikinig dyan, yung pagsamahin mo yung tiwala at kumpiyansa Yeah. sa isang yan. tao, matindi po yun, mga kapatid. At sabi nga po dito, and sabi po dito sa pinakahuling talata, so that he shall have no need of spoil. Alam niyo po, ito po ay, ito naman pong part po na ito ay nagsasalita patungkol po sa positive outcome nung tiwala na ibinigay niya sa kanyang asawa. Na Amen. ibig sabihin po na yung asawang lalaki ay hindi mag-aalala patungkol sa financial hardship at sa lahat pa ng mga mabibigat na problema na pwedeng dumating sa kanila. Alam niyo po, napakaganda ng talata po na ito. Ito lamang po, bago ko ipasa mamaya kay at may mga babalikan pa tayong talata dito, bago ko ipasa kay Sir Rudy at kay Sir Noel ang mikropono. Alam niyo po, mga asawang lalaki na nakikinig po ngayon, nais ko po kayong encourage na ibigay natin ang buong tiwala at kumpiyansa natin sa asawa natin. Alam niyo po kung bakit? Ito hindi ko sinasabi sapagkat dito yung asawa ko. Yan. Kundi ito po ay biblical sapagkat yan po ay disenyo ng Diyos sa pamilya. That's right. Amen. Kaya nga po, kaya nga ito ay nakasulat dito sa Biblia eh. Kaya ito ay Yes. nakasulat sa salita ng Diyos na sabi ng Bible, the heart of her husband that safely trust in her. Kalain niyo po, Wow. safely trust in her. And so that he shall have no need of spoil. Alam niyo po ibig sabihin po niyan, Sir Rudy, Sir Noel, walang masasayang. Yeah, Yeah, amen. amen. Yung tiwalang ibinigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, sa ilaw ng tahanan, sa reyna ng tahanan, walang sayang. Yan ang gustong i-emphasize dito ng salita ng Amen, Diyos. amen. Kaya sa mga lalaki na medyo nagdadalawang isip, isahin nyo na lang ang isip ninyo. Yan. Isahin ang isip kasi sabi nga nung mga nakaraang episode natin, kapag ang lalaki ay buong pusong nagtitiwala sa babae, actually ito po ay na-preach na ng ating mahal na pastor. Yeah, amen. Na-preach na po ito ng ating mahal na pastor na kapag tayo po mga asawang lalaki ay nagbigay ng buong tiwala, walang masasayang. Walang masasayang. Amen. Bakit po? Sapagkat merong mga karakteristik, outstanding karakteristik, ang mga ilaw ng tahanan at reyna ng tahanan na binigay sa kanila ng Diyos. Amen. Kaya yan na po ang tatanong niya. Amen. Sir Rudy and Sir Noel, the floor is yours. Wow, amen. Sir Rudy. Okay, thank you so much, Brother Duel. Pinauna mo ko. Yeah, Wow, amen. dyan ako bilib sa kumpare ko. Alam nyo mga kapatid, eto po. Sulad na sinabi po ni Sir Maki, napakaganda po ng talata dito na ginamit niya. The heart of her husband that safely trust in her so that he shall no need of spoil. So makikita natin mga kapatid na sabi nga ni Sir Maki, yung asawang lalaki ay lubos na nagtitiwala sa kanyang asawang babae. Okay, di ba? So, dito babalik pa rin tayo talaga na ang Diyos talaga ang nag-ordain o nagtatag ng pag-aasawa. Amen. Kaya nga, i-recognize talaga natin yung una, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sapagkat sabi nga ng Bible sa Proverbs chapter 18 in verse number 22, whoso findeth a wife findeth a good thing and obtain favor of the Lord. Amen? Amen. So, wala namang ibang nagbigay ng asawa kundi ang Diyos sa atin. Right. Amen. Amen. Kaya nga, sabi nga, itong araw na ito ay nararapat lamang na muli ay ating pasalamatan ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng partner sa buhay natin na suitable sa mga pangangailangan natin bilang lalaki. Right. Amen? Amen. Kaya nga, masasabi natin na sa tagal, mga kapatid, sa tagal ng pagsasama, bagamat hindi perpekto ang isa't isa, pero nandoon makikita natin yung katatagan ng pagsasama ng mag-asawa sapagkat naging matatag ang partner na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen?
Sa akin lang, mga kapatid, actually, bago man ako mapunta rito sa ating simbahan, ay matagal na muna kaming nagsama ng aking asawa. Kaya masasabi ko na nasubok yung aming pagsasama na walang gabay ng salita ng Diyos. Amen. Pero isang bagay yung pinasasalamatan ko, sapagkat siya yung ibinigay ng Diyos sa akin na talagang suitable para maging kasama ko, na siyang aagabay upang punuan anumang pagkukulang ko. Amen. Amen? Kasi hindi naman po talaga ang lalaki perpekto. Yun. Amen. Amen. At sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa asawa ko. Amen. Bakit kamo? Sapagkat sa lahat ng bagay na nagawa niyang tiisin Yun. ang isang katulad ko. Amen? Amen. Wow, kapatid, eto. Sabi nga, yung magtiis sa isang katulad ko, aba, napakatindi. Himala na Ay, nako. Masasabi ko sa inyo, ultimo nga, sabi nga, kung hindi lang nanay ko, hindi akbali, wala na ako. Buti may nanay ako. Kaya yung nanay ko lang ang nakakapagtiis sa akin. Amen. Pero yung ibang tao, hindi ka talaga kayang tiisin. Yeah, amen. Sa totoo lamang, kapatid, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng nanay na nag-alaga na kaya akong tiisin. Yeah, amen. Pagkatapos, binigyan ako ng asawa ng Panginoon na kaya rin akong tiisin. Yun. Ay, hello mga kapatid, hindi po tayo perpekto. At Amen. may mga negatibong ugali tayo na dala-dala natin simula nung tayo'y bata pa, na impluwensyahan tayo sa labas at nag-asawa tayo na hindi pa gulang ang kaisipan. Yun. Kaya Amen. nga makikita natin tumungtong sa pagiging maagang tatay, Mhm. nagkaroon ng asawa, may asawa ka, naging tatay ka, Mhm. tapos ang isip mo ay hindi pa gulang. Yeah. Kaya masasabi ko na salamat sapagkat binigyan ako ng asawa na matiisin. Yun. At inunawa, alam nyo mga kapatid, andoon yung inunawa. Inunawa ako, inunawa tayo ng ating mga asawa sa kabila ng ating mga kahinaan Mhm. at kakulangan. So, Amen. masasabi ko na talagang thank you Lord. Bakit? Kasi ito yung ibinigay mong partner sa akin na talagang suitable talaga siya. Talagang masasabi nga natin na talagang magtitiwala ka ng lubos kasi ito yung tao na unang nagtiis at nagtiyaga sa iyo. Mhm. Okay? Amen. Masasabi kong bakit? Kasi pinakita niya yung talagang pagmamahal niya sa iyo na kahit nahihirapan, actually, Brad, mga kapatid, sa tuwing naaalala ko kung saan kami natutulog ng maganda kong asawa sa bangketa, Amen. totoo, talagang sabi ko, kakaibang babae ito. Amen. Kakaibang babae ito. Sapagkat wala man akong maibigay sa kanyang magandang tulugan o magandang tirahan, sinamahan niya pa rin ako. Wow. Amen. At yun yung sinapasalamatan ko. Kasi lahat ng pagtitiis, pagtsatsaga, at mga kapatid, sabi nga, yung iba nag-give up na, pero itong babaeng itong asawa ko, never akong i-give up. Kaya thank you sapagkat ikaw ang ibinigay na partner sa akin ng Diyos. Amen. Amen? Kaya naapektuhan ako. Bakit? Kasi andoon yung andoon nakita ko ang sakripisyo eh. Sakripisyo ng isang asawa. Yung asawa ko, nakita ko talaga. Yeah, Na kaya amen. niya magtiis kahit anong kalagayan. Hindi po komportable ang kalagayan namin. Mga kapatid, lalo na nung pasimula. Yeah. Wala po kaming komportable. In fact, nakakahiya man dahil hindi niya kayang ituro ang bahay namin na mukhang bahay ng aso. Ano ba? Oh, lalo dumantong na meron nakakakilala sa kanya, taga doon sa kanila. Hindi niya man lang maituro na dito kami nakatira. Bakit? Kasi yung bahay namin mukhang bahay ng aso. Yeah. Kaya nga sabi ko, kakaiba tong asawa ko. Amen. Kaya talagang pinasasalamatan ko ang Panginoon kasi nandoon yung kanyang pagtitiis, pagtsatsaga, at pagtitiwala sa akin na sa kabila ng mga ganong kalagayan ko, may pag-asa pa siyang nakitang mababago ako. Yeah, Amen? Amen. At sa'yo, Arog, saludo ako sa'yo. Kaya, love na love kita. Amen! So, bantay ka mamaya kasi
babalik ang tulisan. Ayan nga. Sir Maki, hanggang dyan lang muna. Hanggang lang muna. Oh, again ha, Pasa natin kay ulitin ko lang po ha, baka huwag kayo mahiya mga tatay, no? Katulad nung kung paano nyo narinig si Sir Rudy, ha? Kung paano nyo siya narinig, sabi niya nga, iyan ang asawa ko, si Arog. Yan. At sinabi niya kung paano. Kaya sa mga tatay na nandiyan dyan po, huwag kayo mahiya. Comment nyo kung paano nyo masasabing, yan ang asawa ko. Amen. Wag tayo mahiya eh. Ako natutuwa ako, Sir That's Rudy, right, sa sir. totoo lang, yung mga young people kagabi, di ba? Narinig mo naman yung mga sulat nila. Kaya nga, at the end of the program, sabi ko, sana wag lang hanggang sulat at hanggang comment lang eh. Amen. Kasi Amen. grabe talaga, alam mo, sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, nung kahapon sa programa ng ng Staying Alive. Iilan na ang mga bata ngayon sabi ngayon ayon sa social ang tawag daw sa kanila mga Generation Alpha. Kaya pala matataas ang lipad, mga alpha na pala to mga to eh. No, kaya yan daw ang tawag sa henerasyon ngayon. Pero anumang klaseng henerasyon kayo, dapat isa kabilang kayo sa henerasyon na marunong sumaludo sa magulang. Yes, Kaya nga, amen. tuwan-tuwa ako tuwan-tuwa talaga ako sa mga young people kahapon. Kaya sa mga fathers, no, ganun din. At panahon na para saluduhan ang mga reyna ng tahanan at Amen. ilaw ng tahanan na sabi ko nga, masasabi mo talagang, yan ang asawa ko. No? Amen. Kaya comment lang. That's right. Babasahin natin yan mamaya, mga fathers, ha? Yung Amen. pangunahan na siguro ng mga pastors na nakikinig ngayon. Amen. Nandito, si Sir Rick, si Sir Jeder, nandito na sila. Kaya maganda makabasa tayo ng comment. Sir Noel. Amen. So, salamat Sir Maki at salamat din Sir Rudy sa isang napakagandang pagpugay sa iyong may bahay, no? Dahil diyan, sabi ni Josephine Negado, no? Sabi niya, pinaiyak mo naman ako, sir. Yeah. Alam mo kung ano pumatak sa kanya mata? Puto pao. Kaya baka dahil sa napaiyak mo, ang reyna ng puto pao, Sir Rudy. Baka makatikim tayo ng puto pao. Seswerte tayo. Mahal lang iyak na yan. Aba, nakuha mo ang kanyang kalooban. At alam mo, salamat Sir Rudy. At totoo yan. Totoo po, talagang blessing na magkaroon po tayo ng may bahay. At talagang makikita mo talaga na ang Diyos talaga ang siyang nagbibigay ng tamang tao para makatuwang mo sa iyong pamilya. At magkaiba naman kami ni Sir Rudy, no? Ako, hindi naman ako maaga nag-asawa. Ako po ay Umaga. ako po ay nag-asawa 30 years old. Ano po? At talagang in-enjoy ko yung aking kabataan, no? At talagang nakikita ko talaga na yung kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon sa aking pagsisimula ng pagpapamilya. At yun nga po, at salamat sa Panginoon na si Sister Cynthia po ang siyang ibinigay na makakasama ko, maging reyna ng aming tahanan. At salamat sa Panginoon na for 27 years na kami ay nagsasama ni Sister Cynthia, siya pa rin yung uuwian ko mamaya. Man. Amen. Siya pa rin yung uuwian ko. At, 27. 27. Wow. 27. Kung hindi ako nagkakamali, Huwag ka nang maingay. i-correct nyo na lang ako. Pero salamat sa Panginoon. At napakahalaga talaga na kilalanin ang Diyos sa pagsasama. Amen, No? amen, amen. Alam niyo po yung pagtitiwala na sinabi rito ng Bible na sabi rito, the heart of her husband that safely trusts in her. Alam niyo po yung pagtitiwala, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating kasama sa bahay, no? Yung ating may bahay, hindi po yan basta-basta nakukuha. No? Hindi po natin yan basta-basta na ibibigay. At hindi po kayang bilhin niya ng pera. Yung pagtitiwala. At hindi rin po yan kayang suhulan ng mga mamahaling bagay na para makuha lang yung pagtitiwala ng isang
lalaki, no, ng isang husband. Alam nyo, hindi naman po kaila. Of course, ako, lumaki po ako at namulat po ako sa armed forces. At talagang kita ko naman talaga kung ano ang pagkakaiba ng pamilya ng unbeliever at pamilya ng believer. At makikita nyo, diyan po yung kapag yung tiwala po ay nawala sa atin, no? Yung pagtitiwala natin sa ating may bahay ay talagang napakahirap makausad. Andiyan lagi ang kaguluhan. At salamat sa Panginoon na of course si Sister Cynthia ay alam naman natin na career woman siya bago kami ikinasal. Ano po, siya po ay isang engineer at of course may malaki siyang sahod kumpara sa isang mandirigma na walang ibang alam na trabaho kundi ipagtanggol ang Iyan. kapayapaan ng ating bansa. Araw ng nanay. Araw ng nanay. Kaya, salamat sa Panginoon na nung kami ay pinagkatiwalaan ng anak, ay talagang nagkaroon ng talagang matinding desisyon na talagang kinakailangan. Alam naman natin mga kapatid na sabi ng Bible na talagang ang lalaki ang siyang magtataguyod ng kanyang pamilya. At salamat sa Panginoon na nung humantong siya sa pagpapasya na i-give up niya ang kanyang trabaho at bantayan, alagaan ang aming anak at pangasiwaan ang kanyang bagong opisina. No? At may opisina na ba siya? Yung aming tahanan. At yun yung pinasasalamatan ko na hindi po kami nagkaroon ng pagtatalo ng matagalan o talagang may mabigat na desisyon dahil meron po kaming salita ng Diyos na basihan ng aming pagpapamilya. At yun nga po yung isang pagpapala doon. Mga kapatid, hindi po kami pinagpala nung si Sister Cynthia ay may trabaho. Pinagpala po kami nung si Sister Cynthia po ay sumunod sa salita ng Diyos. Amen. At talagang nakikita po namin at hanggang ngayon mga kapatid ay ine-enjoy namin yung mga blessing ng Panginoon dahil bunga ng pagsunod ng isang ina ng tahanan. No po? At napakahirap sa loob po ng isang tahanan kapag ang nanay ay talagang gumawa ng desisyon na labas sa salita ng Diyos, hindi po magkakaroon ng maayos at magandang samahan sa loob ng tahanan. At of course, very thankful ako sa Panginoon na ang aking may bahay ay talagang masarap magluto. Yeah. Napakasarap magluto. Kaya nga, nagkaroon ako ng diabetic eh. Hindi po. At masarap po siya magluto. At of course, yun yung kaya nga, yun yung sinasabi ko sa aming dalawang anak na kinakailangan yung katangian ng isang babae, yung isang nanay, dapat nasa inyo. No? Nasa inyo na ang katangian. Dapat marunong kayo sa lahat ng gawain ng bahay. At yun yung disenyo ng Diyos. At salamat din sa Panginoon na, of course, that time, magkano lang po ang sahod ng isang sundalo, pero sa biyaya ng Panginoon, hindi naman po kami pinagkulang ng Panginoon. At kita ko naman po talaga na binibigyan ko po siya ng budget. No? At ang budget pa namin ay 2,000. No? 2,000 yung budget namin weekly. Yan po ay kuha po sa akin sahod. At nakikita ko naman na sabi ko sa kanya, pagkasyahin mo. Ano man ang mangyari, pagkasyahin mo. At talagang dyan tayo mabubuhay sa budget na yan. At andyan naman po at minsan nga, kinikwento nga ni Sister Cynthia na siyempre yung mga bata gusto rin na nakakakita rin sila ng pamilya na kumakain sa labas. At minsan nagyayaya si Pauline at saka si Tricia nung bata pa sila. At salamat sa Panginoon na may prinsipyo rin siya na minsan gusto siyempre yung mga bata gusto na rin nila pag nagmamall sila, kung lumalabas sila at nandoon ako, nasa duty ako, gusto ng mga bata na kumain sa mamahaling, siyempre nakikita nila magagandang restaurant.
Pero sabi nga ni Sister Cynthia, dito na lang tayo sa Jollibee. At least dito naman may pagkain dito. So, makikita mo mga kapatid na talagang pinagkakasya ni Sister Cynthia yung budget namin na kung saan para hindi kami kulangin ng aming Wow, pagkain. At Amen. salamat sa Panginoon. At gayon din po at si Sister Cynthia po mga kapatid, malinis yan sa bahay. Napakalinis yan sa bahay. Man. Kaya minsan diyan kami nagtatalo dahil syempre minsan nagmamadali tayo, no? At hindi lang na marami tayong gusto ma-accomplish at syempre makikita niya yung standard niya sa kalinisan ay minsan nasasalaula. No? Nasasalaula. Yan. At yun yung minsan na pinagtatalunan namin. At minsan mga kapatid, talagang kinakailangan ng pag-unawa sa isa't isa. At salamat sa ating pastor, sa ating mahal na pastor na nagtuturo kung paano itama ang mga maling gawain. At yun nga po yung salita ng Diyos ang siyang nagko-connect sa amin na kung saan ay naririto kami at nagpapatuloy. And of course, makita ko, Sister Cynthia, soul winner yan. Yeah, that's right. Siya, Amen. winner yan. Amen. At iba rin yung puso niya sa gawain. No? At doon kami nagtatagpo sa gawain ng Panginoon. Wow. Kaya hindi po kami, yun nga yung wino-workout namin sa aming dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia, na manalangin kayo Yes. ng isang godly man na makakasama nyo at of course, mahalin nyo ang Diyos. Amen. Dahil Yeah, amen. ang Diyos ang siyang nagtayo ng pamilya at Diyos din ang siyang magpapatuloy na magpapala sa pamilya kapag laging itinataas natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya Amen. maraming salamat Sister Cynthia at sabi nga ni Sir Rudy, kung meron mang nakakaunawa sa atin ay of course, unang-una yung ating nanay. Amen. Si Mama at salamat sa Panginoon na si Mama buhay pa, no? Yes, amen. 83 years old na po si Mama. At yan po yung aking baby ngayon. Yan yung aking baby ngayon at talagang nakita ko naman kung papaano kami pinalaki ni Mama at maalala ko ang lagi kong binibida kay Sister Cynthia na sabi ko sa kanya, si Mama ay ganito siya. Amen. No? Si Mama ay hindi siya Amen. mahilig sa mga marites. No? Yun, Si Mama ay malinis sa bahay, si Mama ay masipag at sana gayahin mo si Mama. At gayon din naman yung kanyang mother. Kanyang mother, masipag din. Oo. Bagamat hindi man kami nagsama ng matagal ng kanyang nanay dahil maaga siyang kinuha ng Panginoon. Kasi kung nakasama niya ako, baka lalo mapaaga siya. Hindi po. At salamat sa Panginoon. And of course, siyempre, si Sister Cynthia ang talagang nakakaunawa. Mayroon po, ako may kakaibang katangian po ako. At of course, Ibang sa bawat klaseng isa sa nilalang ka atin, talaga. no? Ibang klaseng nilalang Oo, ka talaga. kakaibang nilalang ako. Kakaibang yeah. tatay ako. Yeah, Yan nga tama. sinasabi ko sa aking mga anak. Ibahin mo ako sa ibang tatay. Kakaibang tatay ako. At gayon din, may kakaibang pag-uugali ako. At ang bawat isa sa atin, may kakaibang katangian tayo mga kapatid. Tama. At yun yung sabi nga ni Sir Rudy kanina, na yung tanging nakakaunawa sa kanya ay walang iba kundi yung kanyang may bahay. Amen. Gayon din po, Yeah. gayon din po sa akin. At yun nga po yung sinasabi ko, salamat sa Panginoon na si Sister Cynthia ang siyang tama, no? Siya ang tama. Bakit? Kasi pinanalangin ko Pinanalangin ko sa Panginoon. At napatunayan ko na siya talaga. Kaya nga napakaganda sa mga kabataan na nais magsimula ng kanilang pamilya. Nako, ipanalangin niyo mabuti. Amen. Wag Yes. na wag niyong aasamin na makapag-asawa kayo ura-urada. Dahil ang sabi ng lolo ko, Tayo na. ang pag-aasawa ay hindi yan kanin. Na kapag sinubo mo at iyan ay ikaw ay napaso, iluluwa mo.
Hindi mo pwedeng gawin yan. Yan, Kaya yan. nga, panalangin talaga mga kapatid. Panalangin talaga, of course, magkaiba kami ni Sir Rudy, no? Yes. Pero ako rin ay naniniwala na si Ma'am Mayet talaga yung tamang babae na siyang ibinigay ng Diyos sa kanya. At gayon din po sa akin, mga kapatid. Yes, amen. Salamat sa iyo, Mami Love. Alam mo naman, laging prepare to meet thy God. Sir Maki, maraming Amen. salamat. Sir, may dalawa na so far, ha? May dalawa na nag-comment na tatay Yan. dito. Sige, Yan, sige, basahin natin. Mula kay Sir Manny Valdehuesa. Ayun, sabi ni Sir Manny, ang Reyna ko, kasi Reyna pangalan ng Reyna asawa pangalan nito yan eh. Matindi. Reyna talaga. Reyna talaga yan. Reyna ang asawa. Hindi kayang tibagin yan. Ayan o. Ah. Ang Reyna ko, siya lang ang nakakapagtiis kung sino at ano ako. Thanks be to God for giving her to me. Parang sinasabi nyo, Sir Rudy, Sir Noel. That's right. Meron pa isa, si Sir Moises Tinoy. Yun. No? Sabi ni Sir Moises Tinoy dito, ang asawa ko, nandiyan sa baba, nandiyan ba? Yan. Yan, Ang yan. asawa ko ay mabait at maalalahanin. Kaya palitan natin yung word, sir, kaya pinagpala. Kasi di man tayo Oo. niwala, swerte ba? Oo. Yan. Palitan natin. Kaya pinagpala ako dahil siya ang pinagkaloob ng Diyos para sa akin. Yan. Yun, oh. Kaya masasabi nilang iyan ang asawa ko. Aha. Alam nyo, Sir Rudy, Sir Noel, Ah. napakaganda po ng inyo pong mga tinalakay, no? And ako po, ang masasabi ko naman, ako'y unang-una nagpapasalamat sa aking nanay. Yes. No, sapagkat katulad nga ng sinasabi ko simula pa noong Tuesday at nung Thursday at ngayon ay sasabihin ko ulit, I am what I am by the grace of God, at tigit sa lahat ay it's because dahil sa biyaya ng Panginoon may ginamit siyang isang babae na para suportahan ang aking tatay. Katulad nga ng sinasabi niyo po kanina, ay at katulad din ang sinabi ko sa mga young people kagabi, wala nang ibang makakakilala sa atin lalo na kundi yung isang babae na nag-alaga sa atin mula bata. That's right. Diba? Amen. Katulad nga po ngayon, pinasalamatan ni Sir Rudy sa kanina ang kanyang nanay at pinasalamatan ni Sir Noel din ang kanyang nanay. Sapagkat Yes. hindi mawawala, sabi ko nga, kita nyo po, young people, patunay sa sinasabi ko kahapon, anuman ang marating yung estado, ang pinakamagandang titulo na hindi nawawala sa atin ay yung pagiging anak natin. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya kita nyo naman, mga kapatid, ngayon, pinapasalamatan nila. Maaaring sabihin natin, si Sir Rudy, grabe na ang narating sa buhay. Si Sir Noel, grabe na ang narating sa buhay. Pero hindi mawawala yung isang punto sa pagkakataon nila at hanggang ngayon, dala-dala nila yon, yung kanilang pagiging anak. Alam niyo po, sa lahat ng mga nanay, ay bunga po kami. Bunga po kami ng inyo pong pagpupursige para po sa amin. And ako, Sir Rudy, ang masasabi ko, bagamat ngayon, Sir Rudy, Sir Noel, bagamat ngayon ay nandito pa kami sa simula ng aking asawa. Pero alam nyo, totoo po yung sinasabi nyo kanina. Wala ring makakaintindi sa akin kundi siya lang din eh. That's right. That's right. Lalo na po ito. Kilala ko na to. Medyo naging, Mami, Daddy, sa nakikinig mo ngayon kay Ma'am Grace, kay Sir Al, medyo naging katuwang ko po yung anak ko sa kalokohan ng slight lang naman. Alam niya pong may tinatago akong cellphone pero hindi niya ako sinusumbok dati. So, meaning to say, Sir Rudy, meron tayo at Sir Noel, gaya po ng sinasabi ninyo, meron tayong mga nakaraan na talagang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng tamang persona para unawain tayo. Katulad nga po ng sinabi ni Sir Rudy at sinabi ni Sir Noel, hindi naman sila perpektong asawa eh. May mga pagkakamali, may mga maling desisyon na nagagawa, may mga pagkakamali tayo sa buhay na nagagawa, pero yung nandiyan dyan, sabi nga maganda nga yung encouragement ni Sir Rudy at ni Sir Noel na nagtagpi kanina ng lahat eh. Sila lang talaga ang binigay sa inyo ng Panginoon na makakaunawa. Same thing, parehas na mga binabanggit na mga father sa comment section. Kaya nga, Sir Rudy, kung natuwa tayo sa verse number 11, mas Yes. matutuwa tayo sa verse number 12. That's right. Amen. Kasi amen. totoo po ito. Tinan nyo po, ang Yan, sabi yan, po yan. dito ng Bible in verse number 12. Tinan nyo fathers ang ginagawa despite of sabihin nating mga trials na nangyari. No, 'di ba? Mga pagsubok, sabi nga ninyo, na nangyayari sa inyong pagsasama. Pero in verse number 12, ang sabi ng Bible, she, talking about the mother and the wife,
she will do him good and not evil all the days of her life. Pambihirang karakteristik ng mga asawa ito, no? She will do him good and not evil all the days of her life. Sabi nga po dito, ito ay tumutukoy sa pagsisik sa karakteristik. Ito ay hina-highlight ng pagiging excellent wife and mother. Di ba? Ito yun. Bakit po? Sapagkat akalain nyo, ine-emphasize po dito na ang pinaprioritize ng asawa ay yung happiness. Kalain nyo po yan, sa mga fathers. No? Sana ito na yung oras na ma-appreciate natin ang ating mga asawa. Ang mga nanay ng ating mga anak. No? Kaya nga sabi po ito ang pinaprioritize siya. Siyempre, bilang nagtatrabaho ko, Sir Rudy, mga tatay, nagtatrabaho ang mga tatay, Sir Noel, nagtatrabaho, katulad nga ng sinasabi ni Sir Noel kanina. Akalain nyo po yun, minsan, baka marami sa atin ang hindi makakaunawa, Sir Noel, nung sinabi mo kanina na hindi kayo pinagpala nung si Ma'am Cynthia ay may trabaho, kundi mas pinagpala kayo nung naging housewife si Ma'am Cynthia. Kung iisipin, lalo na po sa panahon ngayon, ay hindi pwede yan. O pag magtrabaho ka, dapat may trabaho ka din. Bakit? Kasi ang usapin ay yung makakamgam na kita material na bagay. Pero akalain nyo po itong babae po na tinutukoy dito. At ako po'y naniniwala, ako personally, may gantong babae ako sa buhay. Si Sir Noel at si Sir Rudy nakakapag-testify na may gantong babae. Fathers, yan ang dapat na makita po natin sa loob ng tahanan. Na merong isang nanay dyan at merong isang asawa sa loob ng tahanan natin na ang priority at ang kanyang pinaprioritize ay kasiyahan ng pamilya. Diba? And sabi nga po dito, she will do him good and not evil. Akalain nyo po yan. Ito ay ni-emphasize na never na nag-isip intentionally na mag-cause ng pain at distress at frustration, kundi siya ay nag-a-act with kindness and consideration. My goodness, sabi ko nga po di ba? Napakaganda. And kanina sa testimony ni Sir Rudy at ni Sir Noel, masasabi mo na nakalinya dito. Kaya kung mapapansin nyo po sa lahat ng mga nanay na nakikinig at sa mga fathers, sabi ko sa pasimula, dito nakalinya ang ating pag-uusapan. Bakit? Dahil ito pong mga karakteristik na nababanggit po dito patungkol sa nanay at asawa, sabi nga ni Sir Noel kanina, ito ang disenyo ng Diyos para sa inyo. Amen. Di ba? Ito ang disenyo, hindi lang po doon. Kita nyo po, tinan nyo kung anong resulta po nito. Dahil, mga father, sabi ko nga ay ini-encourage po, nandiyan dyan si Sir Rudy, nandiyan dyan si Sir Noel, ini-encourage namin kayo ngayong tanghali na saluduhan natin at nararapat man lang na ibigay natin ang araw na ito para sa mga nanay at para sa mga asawa natin. Bakit po? Dahil sa verse number 12, ito ang naging resulta. Verse number 23. Her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam, no? Sir Rudy, Sir Noel, I don't know if you experience this bilang mga matatagal na sa larangan ng pagpapamilya, yung ikaw ay mabati dahil sa maganda at maayos na karakteristik ng asawa mo. Diba? Yun lang makarinig ka na ang sarap ng kinain dito sa mga handa sapagkat yung asawa pala ni Sir Noel ay masarap magluto. Yung asawa pala ni Sir Rudy ay masarap magluto. Yung tipong pag pumasok ka sa bahay, sasabihin, ang linis ng bahay, ang ganda ng ambience ng bahay. Mga tatay, abay, hindi biro yan. Dahil yan sa isang babae na nandiyan dyan sa loob ng tahanan ninyo. Diba? Kaya nga napakaganda sabi ng Bible, her husband is known in the gates. Akalain nyo yan, no? When he's seated among the elders, ibig sabihin, yung mga may nalalaman. Elders of the land. Pag sinabi po yan ng Biblia, mga kapatid, ito yung mga edukadong tao. Kaya nga sa mga fathers na katulad na nabanggit matindi yung nabanggit ni Sir Rudy kanina, sabay silang nagtutulak ng kariton. Kaya wag tayo mga fathers, wag tayo masyadong ma-intimidate pag may nakaupo. Edukado kasi yung mga yan. Kaya, no! Akalain nyo po ito, pwede mangyari ito sa lahat ng mga tatay. When he's seated among the elders
of the land. Akalain nyo po yan? Hindi naman sa salitang kolokyal, mas sikat ka pa doon sa mga taong may pinag-aralan. Bakit? Anong rason? It's because of you? Ay, hindi. Sabi ng Biblia, according to the Bible, dito sa ating talatang binasa, it's because of the woman in the home. Amen. Di ba? Oh, kaya nga, Sir Rudy, Sir Noel, in verse number 28, ito ang isinukli ng tatay. Ito ang isinukli ng asawa. Sabi ng Bible, verse number 28, her children arise up and call her blessed. Hindi nagtapos sa anak. Ang kasunod, her husband also. Ibig sabihin, may ginawa rin ang asawa. Ano ang ginawa? Her husband also, and he praised her. My goodness. Oh, kaya sa mga tatay na nandiyan dyan, sa mga tatay na nakikinig ngayon, it's time for us to praise our wives and praise the mothers of our children. Bakit po? Sapagkat kita nyo naman, kung kayo po mismo ang makakapagsabi, kung katulad ng Proverbs 31 ay naranasan ninyo ito mga tatay, it's time for us, just like our children, to rise up and praise them. No? Pasalamatan natin ang Panginoon para sa kanila. Ibigay natin ang papuri sa Panginoon upang mabigay din natin. Bagamat sabi nga ng verse number 30, hindi nila inaasam-asam ang favor. Dapat, sapagkat yan ay mapanlin lang. Sabi, favor is deceitful and beauty is vain. But the woman that feareth the Lord, she shall be praised. Oh, kaya kung alam nyo po mga husband, na meron kayong isang asawa at may nanay kayo ng mga anak ninyo na merong pagkatakot sa Diyos, it's time for them to greet really ng Happy Mother's Day. Yes. Di ba? Napakaganda. Basa tayo ng comment, Sir Rudy. At may comment dyan si Sir Rick Belmonte. Baka kaya mo. Kaya yan. Basahin yan. Mabira At ito. mamaya babasahin ni Sir Noel yung comment ni Sir Gremon. Ito ang sabi ni Pastor Rick Belmonte. Ito naman ang asawa ko. Sa ngayon ay mas mahaba na ang panahon ng aming pagsasama na nasa ministry kesa ng nasa sanlibutan. I can describe my wife as trustworthy and expressive of love in any ways. Bago pa siya maimpluwensyahan ni Ma'am Lerma patungkol sa lahat ng responsibilidad ng asawang babae sa tahanan, ay may angking na po siyang kalidisan at pagiging organized sa loob ng bahay. Kaya lubos ang pasasalamat ko kay Ma'am Lerma na malaki ang bahagi niya kung bakit hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin ang magandang katangian ng asawa ko kesa sa kapintasan. Maraming salamat sa napunta kami sa church, says CBBC CSI, at nagkaroon kami ng pastor na tumulong na mabuild ang pamilya ko at asawa ng aking pastor na totoong naging kaibigan at counselor ng misis ko. Maraming salamat po Pastor Hill at Ma'am Lerma for being part of my family. Amen. Amen. Kaya sabi ni Sir Rick, yan ang asawa ko. Yan ang asawa ko, si Ma'am Tang Belmonte. Sir Noel, yung comment po, comment ni Sir Gremon. Ito naman po yung comment ni Sir Gremon. I thank God dahil binigyan ako ng asawa na willing sumunod sa lahat ng decision ko bilang leader ng family namin. Amen. Especially nung nag-decide ako na pag nag-asawa kami, hindi siya magtatrabaho and mag-focus sa family namin. Amen. 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 O, kita niyo po. Oo. Kaya sabi ni Sir Gremon, yan ang asawa ko. Yan ang asawa. Si Ma'am Roysan Agpoon. Amen. Amen. At talagang makikita niyo po mga kapatid, sabi ko nga po Yung it comment is- din ni Sir Cesar. meron pa, Sir? Sir Cesar Deos. Meron pa. Sir Cesar Sabi ni- Deos. Okay, sabi sir. ni Go Sir ahead. Go Cesar ahead. Deos dito. Ang pag-aasawa ay hindi po paglagay sa tahimik. Ngunit na pamumuhay bagkus ito ay isang pagtupad ng isang tungkulin habang buhay ng isang mag-asawa sa hirap at ginhawa.
Yan, amen. No? Thank you po sa lahat ng mga nag-comment. Mainit ang comment section natin. Mainit. Yan. Kaya alam niyo po, no, mga kapatid, sabi ko nga po I don't know, fathers, no? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nandiyan po kayo ngayon sa comment section. Katulad nga po ng sinabi ko, bagamat maaring siguro yung iba sa inyo ay masasabi sa akin na, Brad, marami ka pang mararanasan sa pag-aasawa. Pero ako po ngayon ay hindi na natin pag-uusapan muna yung mga darating. Kasi sabi nga ni Sir Rick kanina, ni Pastor Rick dito sa comment section, meron tayong pastor at meron tayong simbahan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon that I have these two fathers right here na kasama ko po lagi. At every time na kami po ay umaalis ng ating mahal na pastor, nung una ay si pastor lang ang nagbibigay sa akin ng payo. Pero salamat sa Panginoon na ito pong dalawang tatay ngayon ay kasama ko na sa sasakyan. Bagamat yung isa po sa amin dito ay iniiwanan po kami pag bumapil. Masyadong maagang gumagarahe. Pero salamat sa Panginoon na meron po ako personal na nagaganyan at naririnig, no? Kaya sabi ko nga itong verse number 12, despite of those times na nakilala ako ng asawa ko sa pagiging ganon, salamat sa Panginoon na minahal ako ni Marial Tomanda Laurena. Diba? At kaya, yan ang asawa ko, Sir Noel, ha? Yes. Yan ang asawa ko. Marami ka naggantimpala dyan. Maraming gantimpala, yan. Puro, talaga grabe ang praises talaga yan. Alam mo, may sinasabi si Sir Andy. Meron Ano sabi? sinasabi, Sir. Basahin mo, Sir Basahin Rudy. mo, Ang basahin sabi mo. ni Sir Andy. Ito sabi ni Sir Andy. I salute and honor my wife for her determination and sacrifices. She and our 4 children left Saudi Arabia for good to take care of her age at masasakiting na mother-in-law from 2013. On top, my 4 young children aged from 10, 9, 8, 2 during that time. Wow. Though she is not even in the Bible Baptist during that time, Humingi lang na but by the grace of God, Yeah, she yeah. endured all the hardship. Alam mo, Sir, etong binanggit ni Sir Andy, hindi biro ito. Totoo yan. Akalain niyo po sabi, I salute and honor my wife for her determination and sacrifice. Yeah, amen. Tingnan niyo po, umuwi siya para bantayan ang kanyang mother-in-law na merong inaalagaan ding anak na 10, 9, 8, and 2 years old during that time. No? 2013. Akalain niyo po, siyempre, nakafocus na si Ma'am Mary Beth sa kanyang nanay na may sakit at may kapansanan. Pero on top dyan, sabi nga ni Sir, may binabantayan kang anak. Diba? Yes, that's right. Medyo, hindi ko naman po sinasabi na minus ang pag-aalaga, pero okay pa siguro yung 10, 9, 8, pero yung 2, medyo kailangan mo talaga tutukan din eh. Totoo yan. Malayo, no? Yan ang sumasalisi. Pero sabi nga, though she is not even in that, wala siyang prinsipyo, wala pa siya sa church during that time, but by the grace of God, ay napagtagumpayan ni Ma'am Mary Beth yun. Amen. Kaya sabi ni Sir Andy, yan ang asawa ko, si Mary Beth Agdon, sabi ni Sir Andy. Diba? Amen. Oh, That's kaya sa mga fathers po na nakikinig, may mga nag-comment na fathers. May narinig nyo po si Sir Rudy, narinig nyo si Sir Noel, narinig nyo po ako. Mga kapatid, hindi po ito scripted. Hindi po ito, sige, mag-comment kayo. Sige, Sir Noel, magsalita ka. Sige, Sir Rudy, magsalita ka. Hindi po. Kung mapansin nyo po, lahat ng amin pong sinabi dito at yung mga nag-comment dyan, di naman po namin sila nakausap eh. Narinig nyo naman po sa amin. Amen. Ngayon ko lang po sila challenge. Ito po ay patunay to all the fathers, kung meron man po mga bisita na nakikinig po sa amin ngayon. Ito po ang patunay na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran po namin, na siyang nagbigay po sa atin ng ating salita, na kanyang salita, para magkaroon po tayo ng malinaw na malinaw na vision, no? Magkaroon tayo ng maayos na vision para doon sa kinakasama natin sa loob ng tahanan. Amen. Tandaan niyo po, sa panahon ngayon, sabi nga ng ating mahal na pastor, madali na magkasundo na maghiwalay. Pag tinignan mo ang material na bagay, hindi mo kayang i-provide to, hindi mo kayang bigyan ng ganito, sige, hiwalay na tayo. Right. Sa panahon po ngayon, ang mga anak, mabilis na iiwan ang tahanan. Sabi ko nga kahapon sa young people, magpasalamat ka kung ang nanay mo madaldal.
Bakit? Amen. Meron po dyan sinasabi. Oh. Sabi po dyan ng Bible in verse number 26, she openeth her mouth with wisdom, Yeah, amen. and in her tongue is the law of kindness. Amen. Kaya nga, young people, hindi lang basta dada ang ginagawa ng magulang mo. Kaya nga Yeah, sabi amen. ko nga pansin nyo, at the edge na gagawin mo na yun, naiisip mong di maganda, ano ang tatatak sa isip mo? Yung sinabi at dinaldal ng nanay mo. Amen. Ganon din po sa ating mga asawang lalaki. Mhm. Di ba? Kaya sabi ko nga po, we're not perfect husbands. We're not perfect fathers. Kaya nga binigyan tayo ng help meet ng Panginoon. Yun. Upang pag sila ay nagpasakop sa salita ng Diyos at nasakop sila ng salita ng Diyos, yung mga binibigay po nila sa ating paalala ay nagsisilbi talagang paalala sa atin. Right. Di ba? Alam niyo po, napakasaya kapag meron kang asawa. Ako po personal, na-experience ko po yan ngayon. Personal na sasabihin, papaalala sa iyo kung ano yung commitment na binitawan mo sa Panginoon. Amen. Kung ano, maririnig mo. Ito, Sir Rudy, Sir Noel, alam ko po, nagkakaroon kayo ng family prayer. Yeah, Di ba, amen. Sir? Ito si Sir Noel, naririnig ko po ito mismo. Altar, tabi kami halos neto, manalangin. Maririnig mo, pag nag-pray si Ma'am Cynthia, di ba, Sir Noel, Sir Rudy, ang sarap makinig sa panalangin ng asawa. Amen. Yung marinig mo silang mananalangin na, pambira, pagpalain niyo po ang aking pamilya, i-bless niyo po ang aking asawa na maalala niya ang commitment na binitawan niya sa Panginoon. Kung may, sabi ko nga po, lahat yan, fathers na nakikinig po ngayon, mababasa niyo po yan sa Proverbs 31. Amen. Lahat ng katangian ng isang nanay at katangian ng isang asawang babae na naaayon sa disenyo ng Diyos, mababasa niyo po yan dito. Kaya ang hamon po namin, ni Sir Rudy, ni Sir Noel, at ako po sa mga tatay na nakikinig dyan, katulad ng verse number 28, manyari lamang na tayo ay mag-rise up and let's praise God for the mothers in the family. Amen. No? Kaya this coming Sunday, Mhm. yan ang araw ng kagitingan ng mga nanay. Yun. Magbigay-pugay tayo sa Panginoon para sa kanila. Amen. No? Kaya be here this coming Sunday. And let's make effort. Kung nagagawan nga natin ng paraan na mag-overtime, di ba? Sa mga working na tatay dyan, kung nagagawa natin ng paraan na mag-overtime sa trabaho, iwan muna natin yan. Dito muna tayo lumuhod at manalangin at magbigay-pugay sa Panginoon para sa ating mga asawa at nanay ng tahanan. No po? Kaya this coming Sunday, huwag niyong kalilimutan ang celebration ng Mother's Day. Amen. Let's give something for them, no? Yeah. Hindi naman yan ang pinakausapin, pero that shows how much we appreciate our wives, no? Kaya sa maliit na pamamaraan hanggang sa pinakamaliit na pamamaraan, ibigay natin ang ating oras para sa ating asawa. right. Kaya my challenge, no? Our challenge for you, fathers, keep on loving your wife and keep on praising them dahil yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sir Rudy, Sir Noel, last challenge po para sa ating mga manonood na tatay. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa pag-subaybay nyo ng programang ito at narinig naman po natin yung mga nasa comment section natin na mga fathers, no? Na talagang tanging salita ng Diyos lamang ang siyang mag-aayos ng ating pagsasama ng isang mag-asawa. Amen. Kaya mga kapatid, wag po tayong tutuklap sa salita ng Diyos, wag tayong tutuklap sa church dahil dito po, isang katangian po ng ating church is family-centered. Amen. Kaya sa Amen. susunod na Biyernes ay magsama-sama muli tayo. Yes, At yes. pagtulong-tulungan natin to mga kapatid. Yung nilalagay niyo po sa comment section, tulong po yan sa ibang tatay. Yeah, At yeah. lalong-lalo na rin po sa amin na naririto sa programang ito. Malaking blessing po kayo kapag kayo ay nagbigay po ng comment. Lalong-lalo na sa mga kapwa naming tatay. Maraming salamat, Sir Maki. Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat ng mga nanood sa atin sa programang itong The Baptist Lunch. Ang lagi ko lamang pong ibinabahagi sa mga nakakausap ko ay pakaingatan ninyo at alagaan ninyo ang inyong asawa. Laging sinasabi rin niya ng ating pastor. Sapagkat pag iningatan natin ang ating asawa, ilagaan natin ang ating asawa, ay ganun din naman parang iniingatan at inaalagaan din natin ang ating sarili. Amen. Kaya nga, Amen. pakaingatan natin lagi. Man. Take good care of our wife. Amen.
Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Yeah, kaya ay si Pastor Dex, magandang tanghali po, Pastor Uy, Dex. nagising na. Nagising ata natin si Pastor Oh, Dex. masyado to, may Kasi ingay. kayo maingay. Masyado kasi Masyado maingay. kayo malakas ang boses eh. Yan. Yan, kaya actually mga kapatid, hindi lang po namin hinahamon ng mga tatay, Sir Rudy, Sir Noel. Sir, batiin Yes, mo sir. si Daniel. Yung kasama natin si Amerikano. Nakikinig siya ngayon. Oh, Sir Daniel Jairo, nakalagay Yeah, yun eh, Sir Jairo. Daniel, yeah. Jervic. And Jervic, Jervic, yeah, Sir yeah. Daniel Jervic, a blessed day to you. Yeah. That's the safest way to greet you because I don't know what time now is there in your, I don't know if you're in Arkansas, I think. I don't know. Kung anong oras yan dyan. So, Sir Daniel, thank you for watching the program. Oh, sabi ni Pastor Dex, so, tama yan mga sirs. Oh, nanood man. Kayo mo, nabuntutan lagi. May tama ka agad. Diyan ako haga sa'yo. Sabi ni Pastor Next Dex. to theology, Sabi- discartology. Sabi ni Pastor Dex, so, istorbo kayo. Yan. At sabi ni Sir Gabi dito, Amen. Thanks, Sir Maki, Sir Noel, Sir Rudy, for the great topic and reminder to God be the glory. Amen. Yan. Alam niyo po, tulad ng sabi ko, Sir Rudy, Sir Noel, hindi lang mga tatay ang inahamon namin na magbigay pugay sa mga nanay at magkaroon ng mga bagay na pwedeng mairigalo sa kanilang mga pasasalamat, kundi ang mga young people din. Yeah, amen. Young people, ha? Especially. Young people, let's give something sa ating mga nanay. Yeah, Ang amen. bihira, hindi naman nila hinahangad ang balik. Malaki, Balik dahil trabaho nila yan eh. Yun, Hindi nila pasasalamat. Ano man lang yung pasalamatan. Kaya sabi ko nga, kung ikaw ay team preparation na may trabaho, isipin mo kung hindi kayo nalagaan ng maayos sa nanay mo, matutungtong mo kaya yung posisyon mo sa Tama. trabaho mo ngayon. Tama. Diba? Kaya Amen. huwag mong isipin na mas malaki ang kita mo kaysa sa nanay mo kasi baka hindi mo makita na kailangan mo pala ang nanay mo. Yun ang pinakamaganda doon. Kaya team focus, team preparation, get excited, and fathers of Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact, let's get excited for the Mother's Day celebration this coming Sunday. Ano po? Kaya Amen. hanggang dyan po muna tayo. Masarap ang usapan, pero masarap din mananghalian. Index, sugar index. Sugar index, low. 3. Pastor Dexter, full bar. Full bar yan si Pastor Dexter. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Rudy Daef and Sir amen. Noel Gumabay. And of course, salamat din sa ating mga technicians dito, sa ating cameraman, Sir Vince, sa ating audio technician, Sir Romir, at sa ating live streaming Amen. operator, Sir John Kilayko. Maraming salamat po. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanay, advance Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. God Amen. bless you all. See you next Friday. Bye-bye. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name
He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for